Ganda topic natin. Sana makisama ang mic. Yan. Maganda yan. Inire-record. 12 na kalawang ng puso na ang dulot ay kanser ng kapatiran. Kanser ng sisterhood. 12 na kalawang na iisa-isahin natin ngayon. At ano ang gamot? Ano ang mabisang gamot para itong 12 na kalawang ng puso ay hindi humantong sa kanser ng kapatiran? Itong lecture natin ngayon, nasa YouTube ito. I-type mo lang sa YouTube, Islamic Information Services Episode 83. Nandun yan. Ngayon, i-detalya natin mabuti. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ano ang 12 na kalawang ng puso? Na lahat tayo mayroon nito. Kaya kailangan linisin. Number 1, puot sa kapwa sister. Kapag nakikita mo yung sister mo, hindi ka malang makagawa ng ngumiti. At kung ngumiti, ngiting plastic. Dahil mayroong puot na nakatago. Ito po mga sister ay kalawang ng puso at ito ay kanser ng kapatiran. Puot. 12 ito, marami ito. Number 2, kaya shortcutin natin. Number 2, nakalawang ng puso. Inggitan. Kapag nakita mo ang sister mo na nakabili ng color TV, flat screen, hindi ka makatulog, sama ng loob mo, sa inggit. Marami sa atin hindi makatulog sa inggit. Allahu Akbar, subhanallah. Alam ninyo ang inggitan, kapag ang inggit ay na-transform into action, marami ang mga murder na ang pinagmulan ay inggit. Number 3, nakalawang sa puso. Inaalagaan, pangmatagalan, lifetime, na samaan ng loob. Kahit na anong gawin mo para mag-reconcile sila, kahit anong gawin mong amo-amo, hindi talaga mawala ang kanyang pangmatagalan, lifetime, na samaan ng loob sa kanyang sister. Maraming ganito. Ang tawag rito ay nagtatanim ng kawayan. Anong ibig sabihin ng nagtatanim ng kawayan? Alam niyo yung kawayan, 50 years buhay yan. Kahit 50 years, yung itinanim mo, wala na, pero ang daming anak. At mga anak. Kaya 50 years yung kawayan buhay pa. Ibig sabihin, 50 years, nandiyan pa ang galit mo sa sister mo. Nakatago or hayagan. Kapag nagkita kayo, ngiting plastic. Marami ang mga ngiting plastic. Number 4. 12 ito ha. Kaya i-take note ninyo. Para sa iba, katulad niyan, nagre-record. Or tingnan ninyo sa YouTube. I-type mo lang sa YouTube, Islamic Information Services Episode 83. Yan ang ating YouTube channel. Okay, number 4. Kawalang tiwala. Lagi mo pinagsususpitsahan ng sister mo. Nakabili ang sister mo ng motor.
Saan kaya galing yun? Saan kaya kumuha yung pinambili, sister? Tinitiktikan mo, sinususpitsa mo ang sister mo, pinaghinalaan mo, ito po ay haram sa Quran. Para mong kinakain ng laman ng bangkay ng kapatid mo. Wala kang tiwala sa sister mo, pinaghinalaan mo pa. Number 5, pride. Pride. Alam ninyo, mga sister, kami ang number 1. Kami ang pinakamagaling. Kami ang may pinakamataas na pinag-aralan. Mga doctorate kami. Sila, mga trapo yan. Walang mga kwentang mga kaalaman nila. Kami lang ang pinakamagaling. Ang tawag dyan, pride. Gatiting na pride kasing laki ng atom. Sa puso mo, hindi ka makakaparaiso. Hadith yan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong iniisa-isa natin na mga sakit sa puso, lahat po tayo mayroon dito. Or, kung hindi man lahat, karamihan dito mayroon sa atin. Ang tanong, paano mo yan gagamitin, bro? Paano mo gagamutin? Kasama na yan sa atin. Yung puot, kasama sa emosyon. Yung galit, kasama. Yung inggit, yung sama ng loob, nasa sa ating emosyon. Built in. Paano mo yan gagamutin? Mamaya. Isa lang ang gamot niyan. At sa Islam lang matatagpuan ang gamot niyan. Number 6. Tribalismo. Tribo-tribo. Kami lang, itong tribo namin. Ito lang ang the best. Ito lang ang tunay na Islam sa Pilipinas. Kami lang may hawak ng jihad. Kami lang may hawak ng da'wa. Kami lang ang nagpalaganap ng Islam. Yung mga ibang tribo, mga Bisaya. Alam niyo siya ng mga Bisaya? Mga alipin. Allahu Akbar. Ang tawag rito, tribalism. At marami sa atin ang ganyan. Ang tingin sa kanyang tribo, magnanimous. Ang tingin sa iba mga tribo, tagadalan sinilas. Mga alipin. Ito po ay mga sakit ito ng puso. Ito iniisa-isa natin. Na isa lang ang gamot. Isa lang ang makakapaggamot. Paano mo wawalain sa puso mo yung araw-araw hindi ka makatulog? Pag naiisip mo si Pulana, pinagpapawisan ka sa sama ng loob. Paano mo yun matatanggal? Nakadikit na yun sa buong kamalayan mo. Paano mo yun matatanggal? Anong gamot dyan? Mamaya. Number 7. Favoritismo. Paborito ko yan, Ustad. Alam mo, idol ko yan. Idol! Allahu Akbar. Usong-usong yan ang idol-idol. Kapag si Ustad na idol, ang nagle-lecture, pinakikinggan ko yan. Kahit na ang lecture pa niya ay bid'ah, kahit ang lecture niya pagkaligaw, kahit ang lecture niya ay kalaban ng Islam, basta si idol, okay na okay sa akin yan. Idol. Kapag hindi niya paborito ang nagle-lecture, kahit na ang itinuturo mo ay tama, ang itinuturo mo tauhid, itinuturo mo ikhlas, itinuturo mo takwa, hindi ka pinakikinggan kasi hindi ka idol. Sakit din yan. Number 8. Pansariling interest. Alam ba ninyo mga sister, ilang libo ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission na mga samahan, mga organisasyon, mga federasyon, mga asosasyon na itinayo ng mga Muslim. Thousands upon thousands. Karamihan failure. Bakit failure? Itinatag ang organisasyon, pangulimbat ng Arabo. Magtatag tayo ng organisasyon, foundation, federasyon, asosasyon, anumang samahan. Ang pinakalayunin ay mangulimbat ng budget sa abroad. Personal interest. Marami yan. Karamihan sa nagtatayo ng organisasyon. Personal interest.
Kapag yung isa sa kanila hindi nakuha ang kanyang personal interest, titiwalag, tatayo ng sarili niyang organisasyon. Ganoon din ang sumatotal. Pag ang mga miyembro niya hindi rin nagustuhan, titiwalag, tatayo ng sarili niyang organisasyon. Kaya ang mga Muslim walang pagkakaisa. Kanya-kanyang organisasyon, kanya-kanyang kulimbat, kanya-kanyang rakit. Walang ikhlas. Walang ikhlas. Bira lang may ikhlas. Kaya, lagi kong ipinapayo kay Ma'am Sally, iyang samahan ninyo sa Blue Mosque, huwag mong gagawing federasyon, huwag mong gagawing asosasyon, huwag mong gagawing organisasyon, huwag mong i-rehistro sa SEC. Kasi once na inirehistro mo sa SEC, magkakaroon na kayo ng personal interest. At diyan kayo babagsak, diyan kayo maghiwa-hiwalay. Kaya, mabuti lang, hindi na inirehistro. Number 9, lahi sa lahi. Aha, ito lang lahi namin. Sabi ng Maranao, giyang kayang buhataan tanoy, gipiyang anununian. Itong lahi natin, ito lang ang Maharlika royal family. Yang mga lahi nila, mga lahi yan ng mga basahan. Lahi sa lahi. Pangsiyam na sakit ng puso. Lahat ito, itong inisa-isa natin, mga haram ito sa Islam. Either hadith or Quran, lahat ito nasa Islam. Either nasa Quran or nasa hadith. Itong ating inisa-isang 12 punto. Lahi sa lahi. Number 10. Eto. Madhab sa madhab. Aha. Itong madhab natin, ito lang ang tama. Yang madhab nila, mali yan. Ligaw na madhab yan. Walang problema sa madhab. 4 na imam, 4 na madhab. Allowed yan sa Islam. Pwede yan. Ang masakit ay kapag naging panatiko ka sa madhab mo at ang tingin mo, ikaw lang ang ligtas. Ang lahat ng madhab, tupukin sa apoy. Diyan ang problema. Hindi mo pakikinggan kapag galing sa ibang madhab ang katuruan, ang pinakikinggan mo lang ang kamadhab mo. Yan ang problema. Diyan nagiging sakit ang madhab. Number 11. Grupo sa grupo. Itong grupo natin, tayo lang magtutulungan. Tayo na magkaka-uniforme, tayo lang magtutulungan. Yang mga hindi natin kagrupo, hindi natin ka-uniforme, wala tayong pakialam sa kanila, hindi natin tutulungan. Kapag sinasalam ka, huwag ka sumagot ng alaykum salam. Hindi natin mga kagrupo yan. Ang tawag dyan, grupo sa grupo. Lalo na kapag naging political groups, Allahu Akbar, nagiging masaklap. Number 12, last. Marami pa yan, marami pa. Kaya lang hindi kaya ng oras. Number 12 na sakit ng puso. Akida sa akida. Ito lang akida natin ang tunay na papunta sa paraiso. Yang akida nila, mga kafir yan, mga musyrik yan, mga munafik yan. Allahu Akbar, subhanallah. Alam ninyo, ang pinakamahalaga sa lahat ng katuruan sa Islam na dala-dala ng lahat ng propeta, lahat ng sugo, akida. La ilaha illallah. Ito ang pinakabuod ng lahat ng katuruan Islam. Kapag nawala ang akida, walang Islam. Bakit mo bro isinama sa 12 sakit ng puso? Akida yan. Yan ang pinaka-importante, pinaka-buod, pinaka-core ng katuruan Islam. Sagot, kapag dahil sa akida, ikaw ay naging bulag, naging pipi, naging bingi, sa kawalan ng hustisya, kawalan ng katarungan, nakikita mo yung inaapi, wala kang salita dahil ibang akida. Nakikita mo yung inagrabyado, hindi mo ipagtatanggol dahil ibang akida.
Wala tayong pakialam, matupok sila, madurog sila. Basta ibang akida nila, mga akida nila ay impyerno apoy. Tayo lang ang ligtas. Kapag ganyan ang pagtanaw mo sa akida, there is something wrong with your understanding of akida. May mali, pagkaintindi mo sa akida. Dahil ang Islam ay katarungan, ang Islam ay hustisya. Yun ngang aso, pinainom ng prosti, nakasurga yung babae. Yung hayop nga, tinulungan mo, nakasurga ka. Tao pa kaya? At inaapi pa kaya ang di mo tulungan? Ang Islam ay hustisya. Hindi tinitingnan ng Islam kung Shia ka or Sunni ka. Ang tinitingnan ng Islam, sino ang inaapi ay may karapatang ipagtanggol. Sino ang inaapi ay may karapatang ipagtanggol ng mga Muslim sa buong mundo. Dahil yan ang Islam, yan ang hustisya. Ngayon dahilan sa akida, wala kang pakialam kung madurog ang Shia, madurog ang Iran. Allahu Akbar. Ilan ba ang populasyon ng Iran? 90 milyones. Ilan ang Sunni sa Iran? 20 milyones. Ang nananawagan sa Iran, mga Sunni, na mga kapatid natin. Totoo na hindi natin sila kapatid sa akida, ang mga Shia. Ibang akida nila. Salungat na salungat sa ating akida ng mga Sunni. Ngunit ang Islam, tandaan ninyo, ang Islam ayon kay Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, kahabagandawan ng Allah, ang Islam ay katarungan, ang Islam ay hustisya. Ilang taon na inaapi ang Iran ng Amerika at Israel? More than 40 years, sanction. Dinudurog sila. Ang lagi-lagi dinadahil ng Israel, nuclear. Meron silang nuclear. Hindi totoo yun. Ang totoong dahilan, ayaw magpatuta, ayaw magiging puppet ang Iran, lumalaban ang Iran. Hindi nila mahawakan ng buong Muslim world sa Middle East dahil nandyan ang natitira na lumalaban, Iran. Kapag nawala ang Iran, wala na si Gaddafi, wala na si Saddam, wala na si King Faisal. Sino pang lalaban? Wala na. Kaya kapag natumba ang Iran, ang buong Muslim world, 2 billion na mga Muslim, 57 Muslim countries, magiging basahan, aapak-apakan ng Amerika at Israel. Kaya ang Islam ay katarungan. Hindi natin ipaglalaban ang Iran para ipaglaban ang mga Shia. Ipinaglalaban ang katarungan, ang pang-aapi sa kanila dahil ang Islam ay justice, ang Islam ay katarungan. At kapag ang Iran ay bumagsak, nanalo ang Amerika at Israel, lahat ng Muslim sa buong mundo magiging tuta ng Amerika at Israel. Therefore, ang pagtulong ng mga Muslim sa Iran, hindi para tulungan ng Shia, kundi para tulungan mismo ang Muslim world na huwag maging basahan ng Amerika at Israel. Okay, itong 12 na sakit ng mga Muslim, kapag hindi ito nalinisan sa puso natin, ito ang magiging dulot nito ay cancer ng kapatiran. Ibig sabihin, wala ng kapatiran. Wala tayong pakialam sa isa't isa. Walang tulong-tulong. Katulad na nangyayari ngayon. Sa Gaza, dinudurog ng bumbang Gaza, lalaki, babae, bata, sanggol, pinapatay. Sino lang ang kumikilos? Iran. Kumikilos sa ibang mga bansa, ang kaya lang nila magdala ng tinapay, grocery, pampers, pero bala, armas, Iran lang ang lumalaban. Hindi tayo pro-Iran. Panoorin niyo aking lecture sa YouTube, ang katotohanan tungkol sa Shia by Salim Gimba, kung paano ko tinutulig sa mga Shia. Hindi ako pro-Shia, hindi ako pro-Iran. Panoorin niyo aking lecture sa YouTube, ang title, Hindi Natin Kapatid ang Mga Shia by Salim Gimba. Tinutulig sa ako ang akida ng mga Shia. Ngunit pagdating sa usapin na gira at ang inaapi ay Iran, karapatan ng Iran, obligasyon ng mga Muslim na tulungan ng inaapi. Tulungan ang mga biktima ng kawalang katarungan, kawalang hustisya. Okay. Ang pinakabuod ng lecture natin, mga sister, ay ang pinakabuod nitong 12 kalawang sa puso, ang pinakabuod nito ay samaan ng loob. Ito ang pinakabuod.
samaan ng loob. Napakarami ng mabubuting bagay na kapag nalagyan ng bahid ng samaan ng loob ay nasisira. Halimbawa, bigyan ko na halimbawa, mag-asawa na mayroon silang inaalagaan na sama ng loob sa isa't isa. Mister, may lihim na sama ng loob kay Mrs. Mrs., may lihim na sama ng loob kay Mister. Itong samaan ng loob na ito, unti-unti nagkakalamat yung pagsasama. Din yung lamat na yun ay unti-unting pupunit sa kanilang pagsasama. Then finally, broken home, divorce, hiwalayan. Saan nagmula? Samaan ng loob. Another example, mga magkakaibigan, matalik na magkakaibigan, dahilan sa samaan ng loob, marami ang mga kaibigan na nauwi sa murder, patayan. Sa atin sa Ingid, rido, nauwi sa rido. Magkakaibigan yun, ha? Magkaka-best friend. Pero dahil sa sama ng loob na inaalagaan, unti-unti lumalaki hanggang sa isang araw na-trigger yun, patayan. Isa pa, ito ang masakit. Mayroong mga manggagawa mismo sa da'wah, mga nagtuturo ng kabutihan, mga nagbabawal ng kasamaan, na sila mismo, taglay nila, kung hindi man lahat, ilan dito sa 12 kanser na to. Samaan ng loob, inggitan. Naku, si Daani, naka-organize ng malaking seminar, inggit ka. Ha, inggit ka. Naku, si ganito, nakakuha ng maraming budget dahil nakapag-organize ng ganito, inggit ka. Yung inggit, nasa kanila, puot, nasa kanila, mga manggagawa mismo sa da'wah, Allahu Akbar, mga nagtuturo ng kabutihan, mga nagbabawal ng masama, ngunit sa kanila mo minsan matatagpuan yung lihim na samaan ng loob. Makikita mo sa kanila itong 12. Ano ba ang pinakalayunin ng da'wah? Ang layunin ba ng da'wah mag-Islam ang Pilipinas? Hindi. Epekto lang yan, resulta, bunga lang yan ng da'wah. Ano ang pinakalayunin ng da'wah? To please the Almighty Allah, para makamit mo ang ikalulugod, ikatutuwa, ikagugusto sa iyo ng Panginoong Allah. Yan ang objective ng da'wah. Paano mo makakamit ang ikalulugod ng Allah kung kayo mismo na mga nagdadakwa, kumukulo ang inyong dugo? Kapag naaalala mo si Shaykh Pulan, si Ustad Pulan, hindi ka makatulog, pinagpapawisan ka ng malamig at kumukulo ang dugo mo. Paano? Anong klaseng dakwa yan? Nagdidibati pa, nagmumubahala pa. Alam niyo mubahala? Kapag natalo ka, kapag nagsisinungaling ka, wasakin ka ng Allah. Kapag ako ang nagsisinungaling, ako ang nagsasabi ng dito to, ako ang wasakin ng Allah. At tawag ron, mubahala. Nagpupustahan ng mubahala, nagdidibati. Nagagawa ito ng mga kapatid natin sa da'wah mismo. Subhanallah. Ganito katindi. Dahilan dyan, makikita mo ang Muslim, walang pakialam sa kanyang kapwa Muslim. Tuwang-tuwa pa, palakpakan pa ang kanyang tenga kapag nakikita niya napapahamak ang kanyang kapatid sa iman. Allahu Akbar. Ano kaya ang gamot nito? Nakakalimutan natin mga sister ang dakila. Dakila na gantimpala sa pagpapatawad. Pagpipigil ng galit. Pagpapatawad. Ano sabi ng Allah? Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Chapter 3, verse 134, Quranul Karim. Malapit-lapit na pakahulugan ang mga yaong gumugugol. Ibig sabihin ng gumugugol, gumagasta.
gumagasta sa landas ng Allah. Binibitawan mo yung pera mo, binigay mo na sadaka, ginasta mo sa landas ng Allah para lamang sa Panginoong Allah. Yan ibig sabihin. Ulitin. Ang mga yaong gumugugol sa kasaganaan at kahirapan. Ibig sabihin, ang nagsasadaka, hindi lang yung mayaman, pati mahirap. Sa kasaganaan at sa kahirapan, na pinipigilan ang galit, na pinapatawad ang mga tao. Katotohanan, minamahal ng Allah ang mga al-muhsinun. Sino ang mga al-muhsinun? Yung anuman ang gawin mo, anuman ang kabutihan na gawin mo, ay ginagawa mo, conscious ka, alam mo na kaya mo ginagawa para lang sa Panginoong Allah. Ang tawag diyan muhsin, mga al-muhsinun. Ngayon, patungkol sa pinipigilan ng galit na binanggit sa ayah, sa verse ito, mayroong kilalang hadis. Lagi-lagi natin naririnig na hadis na ito, na ang tunay na malakas ay hindi yaong kaya ng pabagsakin yung tao sa kanyang lakas, kundi ang talagang totoong malakas ay napipigilan niya ang kanyang sarili kapag siya nagliliyab sa galit. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laysa ash-shadidu bis-sur'ati, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Malapit-lapit na pagkahulugan. Ang malakas ay hindi yaong kayang talunin ang mga tao sa pamagitan ng kanyang lakas, kundi ang malakas ay yaong napipigilan niya ang kanyang sarili kapag nagagalit. Authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari. Kapag ikaw, sister, sa oras na ikaw ay nagngangalit, ay nakontrol mo ang sarili mo, ito ang isang palatandaan ng dakila mo na pagkatao bilang Muslimah. Napipigilan mo ang galit mo. Mayroong isang dakilang gantimpala. Ito ay para sa mga brothers. Isingit natin kasama sa lecture natin. Dahil itong lecture natin, hindi lang ito para sa inyo ng mga sister. Ito ay naka-record. Ito, recorder. At i-upload natin sa YouTube. At ang mga makikinig, mga lalaki at mga babae. Lahat ng mga Muslim sa buong mundo na marunong managalog. Muslim sa Japan, Muslim sa Amerika, Muslim sa kasaang bansa na may marunong managalog. So, itong lecture ngayon, kung gusto mong hanapin bukas sa YouTube channel natin, i-type mo lang Islamic Information Services Episode 84. Ito ngayon ay Episode 84. Ito. Bukas, i-upload natin. Okay. Para ito sa mga lalaki, mga brothers, para sa inyong mga mister. May dakila na gantimpala na inihanda ang Allah para sa sino man na kaya niyang pasambulatin yung kanyang galit. Mayroon siyang physical power, o kaya mayroon siyang political power, o kaya mayroon siyang military power, o kaya financial power na ilapat yung kanyang galit, pero pinigilan niya. Nagawa niya yung pigilan ang kanyang sarili. Ano ang kanyang premyo? Siya ang unang tatawagin ng Allah sa araw ng paghuhukom para siya ang pumili ng mapapangasawa niyang nangagandahang mga hori. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadama gaidan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati hatta yukayyirahu Allahu minal huri ma syaa." Malapit-lapit na pagkahulugan. Para ito sa mga kalalakihan, mga mister ninyo na mga high blood, madali magalit. Ngunit gaano man kalakas, napipigilan niya ang kanyang galit. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ang sino mang napipigilan niya ang kanyang galit, bagamat may kapangyarihan sa gawa yun, siya ang unang tatawagin ng Allah
sa araw ng paghuhukom at bibigyan siya ng karapatan na pumili ng sinumang hori na kanyang nanaisin. Allahu Akbar. Kung wala itong 12 na nabanggit natin, na kalawang ng puso, kung wala itong 12 na ito, wala sanang patayan ang mga Muslim. Sana ang ebidensya mo, bro, pumunta ka sa sementeryo para makita ang ebidensya. Mga Muslim na pinadanak ang dugo ng kanyang kapatiran. Wala sana mga giyera, wala sanang namamayani ng mga civil war ng mga Muslim, at maitatatag sana ang pagmamahalan, pagdadamayan ng mga Muslim, at ang mga manggagawa sana sa da'wa ay magiging epektibo sa kampanya ng tauhid, kampanya ng takwa, kampanya ng ikhlas, ibadah, at magiging epektibo sana ang kampanya ng mga manggagawa sa da'wa para sugpuin ng bid'ah, syirk, kufur, at kung ano-ano pa mga fitna. Therefore, mga sister, tayo ay matutunan natin magkarirahan. Magkarirahan saan? Sa 12 na yan? Saan tayo magkakarirahan? Saan tayo mag-uunahan? Sa takwa, sa pagiging mahintatakutin sa Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Chapter 3, verse 133, Quranul Karim. At magmadali, ibig sabihin ng magmadali, magkarirahan, magpaunahan, at magmadali tungo sa pagpapatawad mula sa inyong Panginoon. Magmadali na magtaubah, magmadali na malinis natin yung ating mga kasalanan. At sa paraiso, at magmadali tungo sa pagpapatawad mula sa inyong Panginoon at sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at daigdig na inihanda para sa mga mahintatakutin. Mahintatakutin sa Allah. Alam niyo mga sister, lahat po tayo gusto natin ang buhay na masaya. Lahat tayo gusto natin ang buhay na komportable. Sino ba naman sa atin ang hindi gustong masaya na buhay? Lahat tayo. Gusto natin komportableng tahanan, komportableng bahay, komportableng opisina, komportableng mga anak, masayang tahanan. Sino ba naman ang hindi? Pero ang realidad ay punong-puno ng pasanin ang buhay natin. Lahat tayo may problema. Walang sino man sa atin na walang problema. Problema sa bahay, problema sa asawa, problema sa mister, problema sa anak, problema sa trabaho, problema sa pera. Ang daming problema. Ang daming pasanin. Ngunit, gaano man karami-rami ang pasanin mo sa buhay, kapag nasa sa iyo ang takwa, gagawin ng Allah na magaan dalhin ang problema mo. Katibayan? Basa. Sinabi mismo ng Panginoong Allah, nagagawin ng magaan ang buhay mo. Lahat tayo may problema. Walang sino man sa atin na walang problema. Walang sino man sa atin na walang daladalang pasanin sa buhay. Ngunit, gaano man karami, gaano man kabigat ang mga pasanin mo sa buhay, matutunan mong mamuhay ng takwa, gagawin ng Allah magaan dalhin. Basa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا chapter 65 verse 4 Quranul Karim. At sino man ang mahintatakutin sa Allah ay pagkakalooban na ito ng gaan sa kanyang mga gawain. Allahu Akbar. Kapag ikaw ay mahintatakutin sa Allah, gaano man kadami-dami ng problema mo, gagawin ng Allah, magaan dalhin ang problema mo. Pero kapag wala kang takot sa Allah, lalong bumibigat, lalong napepeste ang buhay araw-araw. Lalong miserable ang buhay araw-araw. Kahit ang dami mo pang pera, ang dami mong kayamanan, miserable ang buhay mo araw-araw pag wala kang takwa. Pansinin natin ang nagaganap sa kasalukuyan.
sa lugar ng mga Muslim. Nakapagtataka. Tayong mga Muslim, kilala natin ang Allah. Sinasamba natin ang Allah. Tunay na relihiyon. Napakaswerte-swerte natin talaga na sa tunay ka na relihiyon. Walang question. Lahat, halos ng mga intellectual sa Europe, naniniwala sila na ito ang tunay na relihiyon. Hindi pagsamba sa nilikha, kundi pagsamba sa tunay na manlilikha. Pero ito ang problema, pansinin ninyo. Sa kaunti lang na atraso, kaunti lang na mali ng kapatid mo, hindi ka na makatulog. Sa galit at sama ng loob. Gusto mo kaagad padanakin ang dugo ng kapatid mo? Allahu Akbar. Ito ang Muslim. Ito. Hindi nagtagumpay si Satanas na itanim sa puso ng mga Muslim ang sumamba sa bato, sumamba sa rebulto, sumamba sa cross. Pero matagumpay si Satanas na itanim sa puso ng mga Muslim itong 12 sakit na to. Lalong-lalo na ang puot, galit sa kapwa. Dahilan sa galit na iyan ng mga Muslim, natatabunan ng iman. Ano ang saysay ng mga ibadah? Nangitim ng noo mo sa kasusujud. At nangitim na rin ang puso mo sa puot. Allahu Akbar. Ano ang saysay ng mga ibadah mo? Ano ang saysay ng mga sambayang mo? Kung inaalagaan mo sa kaloob-looban mo ang galit at puot sa kapatid mo. Nangitim ng noo mo sa kasusujud, ngunit nangitim rin ang puso mo sa galit sa kapatid mo, na hindi mo magawa na patawarin kahit na sino pang lumapit sa iyo para asikasuhin kayo, para ayusin kayo, para magkabalik kayo, magka-reconcile. Ayaw mo makipag-reconcile dahil ang puso mo nangingitim, nanlilimahid sa puot at galit. So ano ang saysay ng mga ibadah mo? Marami sa atin, marami sa atin mga sister na ganyan. Samba ka ng samba, ngunit sa puso mo hindi mo magawa na patawarin si Pulana. 3 araw na hindi kayo magbati, lahat ng mga ibadah ninyo kansilado. Hindi mo na i-report sa itaas hanggat hindi kayo magbati. Paano yung taunan? Hindi nagbabati. Allahu Akbar. Subhanallah. Ngayon, ang tanong, paano magkaisa? Yan ang tanong. Paano kaya papag-isay ng mga Muslim? Pwede pa bang magkaisa mga Muslim? Saan tayo magkakaisa? Magkakaisa lang tayo sa iman. Sa iman lang tayo magkakaisa, pananampalataya. Sinabi mismo ng Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Malapit-lapit na makahulugan. Chapter 49 verse 10, Quranul Karim. Katotohanan, ang tunay na mga magkakapatid ay yaon lamang mga nananampalataya. Ibig sabihin, nananampalataya sa Allah. Ang tunay lamang ng mga magkakapatid ay yung magkapatid sa iman. Dagdag pa. Kaya't gumawa ng pakikipagbati sa inyong mga kapatid. Pautos ito ng Allah. Utos niya, magbati na kayo, mag-reconcile na kayo. Ayaw makipag-reconcile. May mga Muslim na dahilan sa pride, dahilan sa tribalismo, dahilan sa kung ano-ano mga dahilan na binanggitan sa itaas. Kahit nalapitan mo, kahit akyatin pang bahay niya, kahit ilang bisis mo kang mamanhikan para ayusin ang kanilang samaan ng loob, ayaw pa rin. Hindi magawa na makipag-reconcile. At minsan, ang nakapagtataka, ang mismong matitigas ang puso ay mismo nagtuturo ng Islam. Mga manggagawa mismo sa da'wah. Allahu Akbar. Subhanallah. Makikita mo, sila mismo na nagtuturo ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan, sila pa ang titigas ng puso. Walang reconciliation. Subhanallah. Dagdag. Kaya't gumawa ng pakikipagbati sa inyong mga kapatid at matakot kayo sa Allah upang kayo ay kanyang kahabagan.
makipagbati, katakutan ng Allah para makamit mo ang habag ng Allah. Paano darating ang habag ng Allah? Pataasan tayo ng pride. Ako, makikipagbati ako sa mga Bisaya na yan? Hindi niyo alam to. Kianunian ito. Allahu Akbar. Pride, tribalismo. Ayaw makipagbati dahil ang tingin sa kanyang kalaban ay mga alipin. Ngayon, ano ang kasalukuyang lagay ng kapatiran? Lumalala. Lalo na ngayon. Subhanallah. Lalo na ngayon, lalong lumala ang kapatiran ng mga Muslim. Gustong-gusto natin ang kapatiran. Sa mga khutbah, puro kapatiran. Sa mga seminar, puro kapatiran. Kahit saan, puro kapatiran. Gustong-gusto natin ang kapatiran. Pero, bakit tagumpay na tagumpay si Satanas? Naitanim sa puso ng mga Muslim ang kawalang kapatiran. Kawalang tulungan. Panunuring ka lang. Durugin ka ng kalaban. Walang tutulong sa iyo. Allahu Akbar. Ganyan kanalason ang kamalayang mga Muslim. Ngayon, ano ang gamot? Na Islam lang matatagpuan. Wala sa ibang relihiyon ang gamot na ito. Itong 12 na sakit, ito ay built-in. Kasama mismo natin. Emosyon na sa loob. Hindi ito mawawala sa atin. Mawawala lang ito pag patay ka na. Yung galit, nasa kalooban natin. Puot, nasa kalooban natin. Inggit, nasa kalooban natin yan. Pride, nasa kalooban natin yan. Lahat yan. Ito mga nabanggit natin, nasa kaloob-looban natin. Ang tanong, paano natin ito gagamutin? Nang sa gayon, ang kapatiran ng mga Muslim mabuo. At kapag nabuo ang kapatiran kamusliman, lalakas sa mga Muslim, hindi maapi-api. Tandaan, na ang dami natin sa mundo na Muslim ngayon, 2 billion. 2 bilyonis na tayo. Tayo ang pinakamarami sa lahat ng relihiyon sa buong mundo. Muslim ang pinakamarami. 2 billion. Ang populasyon ng mundo ngayon, 8 billion. 2 billion Muslim. Ibig sabihin, 25%. 25% ay Muslim. Napakarami natin. Pero bakit wala tayong power? Bakit wala tayong power? Nabanggit sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating ang panahon na ang mga nasyon magtatawagan. Syukran. Magtatawagan sa hapagkainan. Tulad ng pagtatawagan ng mga nagsisipagkain. Ibig sabihin, para tayong mga pagkain, pag-agaw-agawan. May nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dahilan ba ay kakaunti tayo sa panahon na yan? Sabi niya, hindi. Napakarami. Kaya lang, parang bula na inaanod-anod ng alon. Walang power. Tatanggalin ng Allah sa puso ng mga kalaban ang takot sa inyo at pupunuin ng Allah ang mga puso ninyo ng wahan. May nagtanong, sugo ng Allah, ano ang wahan? Sumagot siya, pagmamahal sa makamundo at pagkasuklam sa kamatayan. Dahilan sa dalawang ito, pagmamahal sa makamundo at pagkasuklam sa kamatayan, itong 2 bilyones na mga Muslim, 57 Muslim countries, 53 Muslim countries, ay walang puwersa. 2 billion, walang puwersa. Kaya, ano ang kailangan natin upang magamot natin itong 12 nabanggit na sakit ng puso para tayo lumakas? Sinabi ko kanina, walang makakapag-neutralize niyan. Dahil nasa loob yan eh. Paano mo yan matatanggal? Yung puot mo na sa loob. Galit mo na sa loob. Yung selos mo na sa loob. Yung inggit mo na sa loob. Yung pride na sa loob. Lahat yan na sa loob. Paano mo yan? Paano mo yan mariregulate? Islam lang ang sagot. Ano ang sagot?
pagmamahalan ng alang-alang sa Panginoong Allah. Aha. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo nananampalataya, at hindi kayo mananampalataya hanggat hindi niyo minahal ang isa't isa. Hindi ka makakapasok sa paraiso kapag hindi ka believer, nananampalataya. At hindi ka magiging believer, hindi ka magiging mananampalataya kung hindi mo mahalin ang iyong kapatid sa pananampalataya. Pangunahin na katangian ng Muslim, pagmamahal sa kapatiran, regardless kung anong tribu siya, anong grupo siya, anong madhab siya, regardless kung ano ang personal factors, isasantabi mo at ang paiiralin mo ay pagmamahal. Pinakadakila, the greatest love of all, ay ang pagmamahal sa sister mo ng alang-alang sa Allah. Ha? Sa mga non-Muslim, ang greatest love of all ay pagmamahal mo sa sarili mo, o kaya pagmamahal mo sa anak mo. Narinig niyo yung kanta? The greatest love of all, yung kanta na ang pinaka-great na pagmamahal, yung pagmamahal mo sa sarili mo, pagmamahal mo sa anak mo. Sa Islam, hindi yun ang the greatest love. Ang the greatest love sa Islam ay mahalin mo ang iyong kapatid ng alang-alang sa luwalhati ng Allah. Ito ang pinakadakila na pagmamahal. At ito lang ang gamot. Ito lang ang gamot sa ating binanggit na 12 sakit ng puso. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamalaki ito na karangalan, dakilang karangalan, na babatiin kayo ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay. Kayo na nagmahalan ng alang-alang sa Allah. Halimbawa, sinabi mo sa sister mo, sister, talagang mahal kita, alang-alang sa Allah. Pagmamahalan na para sa Allah. Mayroon na bang nagsabi sa iyo, sister, mahal kita, alang-alang sa Allah? Ha? At mayroon ka na bang nasabihan, kailangan yung totoo, why hindi plastic? Hindi yung plastic. Totoo na, sister, minamahal kita alang-alang sa Allah. Ito ang resulta. Babatiin kayo ng Allah. Ang Allah na kataas-taas ang Panginoon ay babatiin sila sa araw na muling pagkabuhay at sasabihan sila ng pagganito. Basa. Nasaan na ang mga yaong nagmahalan sa isa't isa ng alang-alang sa aking luwalhati? Aha. Hahanapin niya kayo. Nasaan na yung mga nagmahalan sa isa't isa ng alang-alang sa aking luwalhati? Sabi ng Allah. Dagdag pa. Sa araw na ito ay pasisilungin ko sila sa aking lilim, sa araw na walang lilim maliban sa akin. Authentic na hadith. Sahih Muslim. Ngayon, pakinggan niyo mabuti. Halimbawa, gabi, matutulog ka. Kakausapin mo ang Allah. Sabi mo, ya Allah, hindi ko talaga mapatawad si Pulana. Masama talaga ang loob ko, ya Allah, kay Pulana. Galit na galit talaga ako, ya Allah, kay Pulana. Pero alang-alang sa iyong luwalhati, ya Allah, pinatatawad ko na si Pulana. Allahu Akbar. Subhanallah. Yan ang totoong pagmamahal sa Allah, ng alang-alang sa Kanya. Kaya mo yun, sister? Yan ang tanong. Kaya ba ninyo? Inshallah. Ya Allah, naiinggit ako kay Pulana. Bakit ang taas ng kanyang narating? Bakit ang yaman-yaman niya? Bakit ako mahirap? Nainggit ako, ya Allah. Ngunit alang-alang sa iyong luwalhati, ya Allah, hindi na ako maiinggit. Aha. So, ibig sabihin, mga sister, ito lang ang gamot. Sa 12 na yan, na hindi natin kayang matanggal dahil built-in, nasa loob eh. Mabuti kung kaya mong tanggalin yan. Nasa kalooban yan eh. Ang tanging makakapag-neutralize, makapag-regulate niyan ay maitanim sa kamalayan mo na alang-alang sa iyo, o aking Panginoon, binura ko na ang galit at puot ko kay Pulana. Ya Allah, bukas pupuntahan ko na si Pulana, makipagbati na ako. Alang-alang sa iyo, o aking Panginoon,
Ito lang ang makakapigil sa iyo, sister. Ito lang ang makakapigil sa iyo, sa iyong pride, sa iyong inggit, sa iyong sama ng loob na ilalagaan, sa iyong puot. Ito ang makakapigil sa iyo. Kung mayroon ka nito. Yan ang tanong, kung mayroon ka nito. Ibig sabihin, mga sister, napakadakila ang papremyo na inihanda ang Allah kapag natutunan natin ito. Mahirap ito matutunan. Pero kapag ikaw ay tutuhanan ikhlas, matututunan mo ito. Dito natin makakamit ang tunay na pagkakaisa. Pagkakaisa na nagmumula sa liwanag ng Islam, hanggat ang bigkis ng kapatirang Muslim ay hindi ang bigkis ng pagmamahal ng alang-alang sa Allah. Maniwala ka, yang 12 sakit na yan, hindi kanyan hiwalayan. Yang 12 sakit na yan, mananatili yan sa iyo. Hanggat hindi matututunan ng Muslim na sila ay magbigkis sa isa't isa ng alang-alang lamang sa kanyang luwalhati, mananaig at mananaig talaga ang kampanya ni Satanas na kamuhian mo, kasuklaman mo, kapuutan mo ang kapatid mo sa pananampalataya. At dahilan dyan, kakasangkapan ng mga kalaban ng Islam. Ang 12 sakit na iyan, para ang mga Muslim magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay, magkagalit sa isa't isa, nang sa gayon, madali makontrol ng mga kalaban ng Islam ang 2 billion na mga Muslim na gagawing basahan ang 2 billion na mga Muslim. Akala mo ba, kapag kinampihan mo ang kalaban ng Islam, pag nanalo sila sa gira, akala mo titingnan ka na special? Quran mismo nagsabi na kailanman hindi mo sila masasatisfy hanggat hindi mo niyakap ang kanilang pananampalataya. Quran mismo nagsabi, kahit na ipakain mo pa sa kanilang puso mo, hindi sila matutuwa sa iyo. Ang tingin nila sa Muslim para-parati, banta sa world peace, banta sa global security. Yan lagi ang tingin nila sa atin. Kaya mga sister, kinakailangan maintindihan natin na ito lang ang kaparaanan. Itong pagmamahal ng alang-alang sa Allah, magagawa mo. Itong mahirap gawin. Anong mahirap gawin? Ito. Gustuhin mo sa sister mo anong gusto mo sa sarili mo. Mahirap gawin yan. Gustuhin mo sa sarili mo, sister mo, ano ang gusto mo sa sarili mo. Bihirang mayroong ganyan. At yan lang ang paraan. Anong sabi? Sa hadith, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Walang sino man sa inyo ang talagang mananampalataya. Walang sino man sa atin na totoong mu'min. Walang sino man sa atin na totoong nananampalataya, believer. Walang sino man sa inyo ang talagang nananampalataya hanggat hindi niya ginusto para sa kanyang kapatid ang anong kanyang gusto para sa kanyang sarili. Mabigat ito. Napakabigat ito na requirement. Hindi ka magiging mu'min. Hindi ka magiging mu'minah. Hindi ka magiging mananampalataya hanggat hindi mo natutunan na gustuhin mo para sa kapatid mo, ano ang gusto mo para sa sarili mo. Napakataas ng requirements ang iman. At ito ay magagawa natin kapag natutunan na natin yung 12 kanser na iyan, natutunan mong gamutin. At ang gamot na pinakamabisa sa 12 kanser na iyan ay mahalin mo ang sister mo ng alang-alang lamang sa luwalhati ng Allah. Yan lang ang makakapag-neutralize sa 12 sakit na yan. Kaya kinakailangan maintindihan natin, mga sister, pinakadakilang pagmamahalan ng alang-alang sa Allah. Alam ba ninyo kung ano ang inyong pinakadakila na premyo? Na mismo ang mga propeta, mismo ang mga martir ay maghahangad na sana mayroon din sila. Eksklusibo lang itong premyo na ito.
para sa mga nagmahalan ng alang-alang sa luwalhati ng Allah. Ano yun? Ano yung premyo? Eto, basahin ko sa inyo. Sinabi ng Allah, hadith Qudsi, ang mga yaong minahal ang isa't isa ng alang-alang sa aking luwalhati ay magkakaroon ng mga member ng liwanag, at ang mga propeta at mga martir ay maghahangad na sana sila mayroon ding ganun. Allahu Akbar. Member ng liwanag na ang bibigyan lang eksklusibo ay ang mga nagmahalan ng alang-alang sa luwalhati ng Allah. Ito mga sister ang ating igagamot. Marami po sa atin dito. Mga lalaki kasama na. At dahil ang lecture na ito ay pang worldwide, maraming Muslim sa iba't ibang panig ng mundo ang itong nabanggit natin na 12 sakit, kung hindi man buo, mayroon sila nito sa kanilang mga puso. Lahat ng Muslim sa buong mundo, kung hindi mo nakumpleto ang 12, mayroon ilan dito na punto na mayroon ka. So ito ang kailangan nating gamutin. At walang makakapaggamot nito. Wala ka mabibili sa butika. Wala ka mabibili sa mga doktor na ibibigay nila sana, ipiprescribe nila na gamot. Ang tanging gamot nito, mga sister, ay matutunan talaga natin na itanim sa puso natin ang pagiging ikhlas para sa Allah, na kaya mo patawarin si Pulana, kaya mong lapitan si Pulana, makipagbati ka, hindi mo titingnan anong tribu mo, anong klase kang maharlika, hindi mo titingnan kung doctorate ka, pinakamataas ang grado mo, ang titingnan mo alang-alang sa Allah. Sister, binabati na kita. Sister, minamahal kita, sister, alang-alang sa Allah. Kapag nagawa mo yan sa mga kasister mo, Allahu Akbar, subhanallah, napakalaki na naghintay sa'yo hanggat walang pagkakaisa ang mga Muslim na ito. 2 bilyonis na mga Muslim. Ito ang masakit. Ito ang masakit. Ito ang masakit. Dulo nating lecture. Hanggat ang mga Muslim 2 bilyonis ay hindi nila natutunan itong lecture natin, darating ang panahon na ang mga Muslim pangingibabawan ng mga kufar at mga musyrikun. Pangingibabawan, ibig sabihin, lahat ng iuutos nila, baw ng baw si Muslim. Sunod-sunuran si Muslim. Wala nang lumalaban. Wala nang natitira na lumalaban sa mga Muslim. Lahat ng Muslim sa buong mundo. Wala na si Saddam. Wala na si Gaddafi, wala na si King Faisal, wala na ang Iran, wala nang lumalaban. Ang mga Muslim sa buong mundo magiging tuta ng Amerika at Israel. Then darating ang panahon, palayunawa ng Allah, huwag sana ipaitulot ng Allah. Darating ang panahon na hindi na ang Allah ang sinusunod ng mga Muslim. Ang susundin na ng mga Muslim ay Amerika at Israel. Darating ang panahon na hindi na Panginoon ng mga Muslim ang Allah. Ang magiging Panginoon ng mga Muslim ay ang Amerika at Israel. Anong batayan mo, brother? Yung hadith na nagsasabi, ang pagsunod ay pagsamba. Obedience is worship. Mas sinusunod mo ang Amerika at Israel kaysa sa utos ng Allah, sinamba mo ang Amerika at Israel. Pag hindi natutunan ng mga Muslim na magkaisa, magtulungan, maneutralize itong 12 sakit ng Muslim at ang kapatiran, hindi nagamot, cancer ng kapatiran, mga sister, maniwala kayo, 2 bilyones na walang kwenta. 2 bilyones na parang bula, sama-sama sa alon, walang power. Napakarami natin, 2 bilyones na sama-sama sa alon, walang power. Kaya ito ang aking last na sasabihin sa inyo. Kailangan, mga sister, umpisa na natin ngayon. Sino man ang kagalit mo, huwag kang maunahan ni Malakal Maut. Unahan mo si Malakal Maut.
bago malagot ang hininga mo. Baka malagot ang hininga mo na mayroon kang kagalit. Unahan mo na, makipagbati ka na ng alang-alang sa Allah. Walang dahilan kung bakit ka makikipagbati. Ang tanging dahilan, bakit ka makikipagbati? Only because you love, gustong-gusto mo, mahal mo ang luwalhati ng Panginoong Allah. Nawa, napukaw yung damdamin natin na sino man sa atin may kagalit. Kahit text man lang. O kaya tawag. Kung nasa malayo. Magsalam ka. Makipagbati ka. At kapag binati ka at hindi ka nakipagbati, sa iyo ang kasalanan. Ikaw na bumati ng sincere, ikhlas para sa Allah, nakipagbati ka, pero hindi ka tinugunan ng bati, siya ang may kasalanan, hindi ikaw. Nakaligtas ka. Sabi ng hadith, kapag ikaw ay binati, ngunit hindi ka nakipagbati, matigas ka, ma-pride ka, matribo ka, talaga, yung 12 na nasayo. Katulad ka ng kumakain ng zakat. Susunugin ang kalooban mo. Para kang kumakain ng zakat na hindi karapat-dapat sa iyo kapag ikaw binabati, ayaw makipagbati. Kaya kapag ikaw ay nilapitan ng sister at nakipagbati ang sister, tanggapin mo, yakapin mo, ya Allah, nang alang-alang sa iyo, ya Allah, nakikipagbati na ako. At ganoon din, gaano man kalaki ang pride mo na ayaw mo makipagbati, ibaba mo ang pride mo ng alang-alang sa Allah, makipagbati ka na, puntahan mo si sister at mag-reconcile kayo. Makukuha mo, sister, ang gantimpala. Hanggang dito lang. Assalamualaikum warahmatullah. Baka meron kayo tanong? Kaya makipagbati na kayo. Alam ko may marami dito ang mga may kagalit. Nating alhamdulillah, alhamdulillah. Walang tanong? O, tayo magdua. Amin. Rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا aming Panginoon, palakasin mo po ang bawat isa sa amin sa aming pagsusumikap araw-araw na aming ipamuhay ang pagsunod at pagpapasakop sa iyong kalooban. Aming Panginoon, anuman ang mga kasalanan, maliliit, malalaki, hayagan, lihim na aming nagawa, patawarin mo po ang lahat ng aming mga pagkakasala. Walang nakakapagpatawad maliban sa iyo na aming Panginoon. Aming Panginoon, ang sino man sa amin na may mga karamdaman, pagalingin mo po. Patnubayan mo po kami sa matuwid na landas at bigyan mo kami ng kaligtasan. Ipalayo mo po kami sa anumang kapahamakan dito sa mundo at kapahamakan sa kabilang buhay. Kapahamakan galing sa aming mga sarili at kapahamakan galing sa mga kalaban ng Islam. Palakasin mo po, ya Allah, ang bawat isa sa amin na matutunan namin ang pamumuhay na lillah, pamumuhay na ikhlas, na kung mayroon man namumukod sa aming mga puso na galit sa aming kapwa, itanim mo po sa aming mga puso ang pagpapatawad sa isa't isa ng alang-alang sa iyo, na matutunan namin mahalin ang bawat isa ng alang-alang sa iyong luwalhati. Nang sa gayon makamit nawa namin ang iyong dakila na gantimpala para sa mga nagmahala ng alang-alang sa iyong luwalhati. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.
So hanggang doon lang mga sister. Sa susunod uli. Insyaallah.